Kamusta ang bawat isa sa atin? Natutuloy ako. So, I'm so glad na nandito tayong lahat. And pakibati po ang bawat isa sa atin sa kaliwa sa kanan na masaya ako nandito kayo. So, before ang lahat, so let's ipakilala ulit natin kung sino tayo. So, we are the Light-Bearer Global Ministry, exists to member every individual into God's family, mentor them to be Christ-like, equip them to serve as church minister and messengers of the good news to all places, aiming to fill the world with magnifiers of God. So our vision is to fill the earth with devoted followers of Jesus who will help others become His followers too by spreading His light through teaching and sharing of gospel of grace. Our mission is to help people become faithful followers of Jesus, spreading His teachings and making His presence known to all. We aim to empower individuals to become living representatives of Jesus, reflecting His love, compassion, and grace in all aspects of life. So praise God. Announcement. Oy! Oy, April na. Goodbye, March. Hello, April. Yay! So, ang series natin ngayon is Empty Tomb. So, parang napaka-excited. Bakit kaya Empty Tomb yun? So, yun. April 2025 series, Empty Tomb. And happy birthday, April celebrators! Stephanie! Yun, sakit. Si Carly, nasa si Carly. Happy birthday, Tita Herly! Happy birthday! Oo nga pala sila yung sila. Yan. And then, our promotional, share your most beautiful moments with LGM. So, share lang natin siya sa Facebook. So, all of us. Then, the Little Lights every Sunday assembly. Every 9:45 a.m. invites po tayo ng mga kids from 9 years old hanggang 11 years old. So, pagka-years old ang Sunday, ano na yan? Adult Sunday service at 11 a.m. dito sa cafeteria. Yan. The Life Giving Project is on March 16 after before Holy Week pala. Yun. So, ano natin si Tatay. Then, the Outdoor Holy Thursday and Friday, April 17 to 18. Ano dito? Libre lahat. Yung, hindi. Libre yung place, libre yung transportation, then yung food, kanya-kanyang assignment sa bawat light zone. Yun. So, makapag-coordinate lang tayo sa light zone natin at mag-practice na tayo para malaman din natin kung gaano karami yung food na ipiprepare sa bawat light zone. Yun. Kami naka-assign kami sa dinner eh. Ewan ko na sa light zone. Nakalulod ko. So, yun. Baka kalimutin ako. Next. Yan. Then ito, be a part of our light zone. Wala namang first timer dito, no? Kaya lahat may light zone na. So, yan. Next. Yan, generosity activation. Meron pa ba tayo envelope? Nandyan. So, yung envelope po nandyan na. Then, sa Gcash, alam na natin? 0963-347-67739. Pangalan ni Berna. Thank you. And let us pray. Yes, Father God. Father, thank you for this day, Panginoon God. Maraming salamat, Lord, at tinulong mo kami dito, Panginoon God, to hear again your message yan and to enlighten us, Panginoon. Lord, maraming salamat, God, even in giving, Panginoon God. Always, Lord, remind us, God, na ikaw yung unang nagbigay, God, and the more we receive, the more we give, the more we receive, Panginoon. Lord, maraming salamat, God, sa sacrifices mo, God, for your blood, na nandito kami, Lord, for your grace, Panginoon. Lord, maraming salamat. In Jesus' name, Amen.
Sunday. Yes. Yes. And ngayon po, pwede po bang humanap kayo ng kapartner nyo? And pwede nyo po bang sabihin kung ano po yung tatlong bagay na mabuting nangyari po sa inyo this week? Yes. Ay, wala ba? Ayan. Ikaw na lang siya. So, God is good. And all the time. Ayan, let us just close our eyes and feel the presence of our wonderful God. As Father God, Lord, we thank you, Panginoon, sa napakagandang araw na binigay mo sa atin. Yes, God. As Father, Lord, thank you for this wonderful day, for this sweet, sweet, sweet morning na encounter namin sa iyo, Panginoon. Lord, maraming salamat sa napakagandang week na binigay mo po sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa biyaya na pinagkakaloob mo po sa amin sa araw-araw na buhay namin, Panginoon. Lord, thank you for being the sweetest Father para sa amin, Panginoon. And Lord, we love you, God. We trust you every day of our life, Panginoon. We love you, we honor you. And Lord, mag-enjoy lang kami sa araw na to, Panginoon. In Jesus' name we pray. Hey, amen! Woo-hoo! Let's go. Hey. We believe that God is not dead. Hallelujah, Father. And love is flowing, bring the dead to life. And lost your hope to see a revolution somehow. All the time. And love is flowing, bring the dead to life. And love so bold to see a revolution somehow. And now we're lost in your freedom. In this world I've overcome. Our God's not dead, He's surely alive. He's living on the inside, growing like a lion. Our God's not dead, He's surely alive. He's living on the inside, growing like a lion. He's roaring, He's roaring, He's roaring like a lion. Let hope arise and make the darkness hide. My faith is dead, I need a resurrection somehow. And now I'm lost in your freedom. In this world I've overcome. Say, my God's not dead, He's surely alive. He's living on the inside, growing like a lion. My God's not dead, He's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. He's roaring, He's roaring, He's roaring like a lion. He's roaring, He's roaring, He's roaring. In fireful fire. Let heaven roar, and fire fall, come shake the ground with the sound of revival. Let heaven roar, and fire fall, come shake
revive. Oh my God, our God's not dead. He's surely alive. He's living on the inside, burning like a lion. Our God's not dead. He's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. Our God's not dead. He's surely alive on the inside, roaring like a lion. Our God's not dead. He's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. He's roaring. He's roaring. He's roaring like a lion. He's roaring. He's roaring. He's roaring like a lion. Yes. We love you, Jesus. You are not dead, Panginoon. We love you, God. Woo! Thank you, Father God. Indeed, yung Panginoon natin, hindi po patay. Yes. No? So, buhay sa mga buhay natin. So, this time, as we continue to worship the Lord, can we close our eyes? As Father God, this time, we are deciding to surrender our burdens, to lay down every worries that we have, Panginoon. Lord, we will just decide to run to you. Ikaw, Lord, na laging open arms. Tatanggapin kami kahit anong mangyari, Panginoon. I've carried a burden for too long. I wasn't created to carry. I hear your invitation to let it all go. And I see it now. I'm laying it down, and I know that I need you. I run to the Father, I fall into grace. I'm done with the hiding, the reasons away. My heart needs a surgeon, my soul needs a friend. So I run to the Father again and again and again and again. You saw my condition. This time had a plan from the start. Your son for redemption, the price for all. And I don't have a context for that kind of love. I don't understand, I can't comprehend. All I know is I need you. I run to the Father, I fall into grace. I'm done with the hiding, the reason away. My heart needs a surgeon, my soul needs a friend. So I run to the Father again and again and again. Father God, we run in your arms. Your sights long before my first breath, running into your arms is running to life from death. And I feel this rush deep in my chest. Your mercy is calling out, just as I am. You pull me in.
to your arms. Palagi, araw-araw, Panginoon. Lord, salamat sa pagpapaalala sa amin, Lord, na even before pinanganak kami sa mundong ito, Lord, nasa isip mo na kami, Lord. Na Lord, grabe yung plan mo para sa amin, Lord. You have a plan for our future. You have a plan for na bigyan kami ng pag-asa sa araw-araw, Panginoon. Father, salamat sa pagiging ama. Lord, salamat sa pagiging tatay sa amin sa araw-araw, Panginoon, Lord. And Lord, sobrang na kami nagpapasalamat kasi alam namin na never na kami iiwan, Panginoon. Salamat sa pagpapaalala sa amin na lagi kang nasa tabi namin, Panginoon. Lord, with that, we are so grateful, Lord. Lord, lahat ng papuri pagsampa sa ito lang namin itinataas, Panginoon. Wala kang iba ang maitataas, Lord, sa Sunday service na to, kundi ang pangalan mo lang, Lord. Lord, sabihin lang namin ang paulit-ulit sa'yo, mahal na mahal na mahal na mahal na mahal na mahal ka namin. At ang lahat ng anak ng Diyos magsasabi at papalakpak na Amen. I love you, Lord. Praise God! Grabe naman, no? Para praise and worship pa lang, ano na, it's really a message, right? And I believe during the praise and worship, nangunguusap na sa atin ang Panginoon. Amen po ba? Amen. Truly, na napakabilis ng panahon. Welcome to the month of April. Or should I say, welcome to the second quarter of the year. Grabe, no? Tapos na po natin ang first quarter ng taon. At pumapasok na po tayo ngayon sa second quarter of the year. Parang kailan lang nag-celebrate tayo ng New Year. Right? But right now, we are entering the second quarter of the year. And praise God kasi it is still by His grace na umabot tayo sa mga oras na to na masaya and may peaceful heart, right? Yeah. And praise God then because last week we have successfully completed our Herald Course. Amen. Praise God for that. I believe marami tayong natutunan and I believe na the Lord will not stop there in doing something in your life. At dahil nga po, sabi nga po, yung Panginoon natin is a God of level up. So lahat tayo ay palalim, yes, pa-success, di ba Chana? Amen. So lahat tayo palalim sa salita ng Panginoon at palawak sa pagbabahagi nito, right? So I believe sa mga lahat ng graduates natin ng Herald Course, congratulations! For a job well done. And I believe that's not the end, but the beginning of new journey with the Lord sa pag-spread ng gospel niya. Amen? Palakpakan naman natin ang Panginoon sa ginawa niyang successful Herald Course. And because of that, without further ado, let's see the product of our Herald Course. Let me introduce our speaker for today. Very teachable, very humble, and at the same time, excited siya tumayo. Very teachable, very humble, and at the same time, sobrang willing embrace ang calling ni God sa buhay niya despite of the young age. Let's welcome Regine! Secret kasi to, so dapat wala nakakaalam. So, Yes. secret kasi. So, Yes. So, good morning everyone! How's your week, guys? So, nakasurvive na naman tayo ng another week. Congratulations, guys! So, a little top on your shoulder. Sabihin nyo, congrats sa akin. Kasi nasurvive ko ako. Diba? Sumakses tayo sa buhay na yun. Step by step. So, alam naman natin na ngayon ay buwan na ng Abril. Ang bilis! Nakakachana nga, no? Ano ko siya, cleaning? Kung saan ito ay importanteng buwan para
mga Kristyanismo, syempre. Kaya naman ngayon, pag-usapan natin ang pinakamahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Kristyanismo. Ang misteryo ng nawawalang katawan ni Jesus. Oh! Yes. Nasaan siya? Parang naliligaw. Kaya nga. Pero hindi. Okay. So, sisimulan natin ang April series natin sa M. The Tome, and ang week 1 topic natin ay... Liwagan na. Nawawalang katawan. Ang liwagan ng nawawalang katawan. Yes. So, ngayong araw, subukan natin na unawain ang napakahiwagang pangyayari, ang pagkawala ng katawan ni Jesus sa libingan. Ano ang tunay na nangyari? Sino ang kumuha sa kanyang katawan? O talagang bumanga siya mula sa patay gaya ng ipinangako? Ito ay sa kwento ng himala, ng pananampalataya at ng buhay na walang hanggan. Wow. Yes. Excited. Ako eh. So, ang ating talata ngayon ay galing kay Lucas chapter 24 verse 1-6, ang salita ng Diyos version. Yes. Ang kulay, ang haba. So, babasahin natin siya. So, sa madaling araw ng unang araw ng linggo, pumunta ang mga babae sa libingan, dala ang mga pabangong inihanda nila. Pagdating nila roon, nakita nila na igulong na ang batong nakatakip sa libingan. Ngunit nang pumasok sila, wala roon ang katawan ng Panginoong Jesus. Naguguluhan sila sa pangyayaring ito nang biglang lumitaw sa tabi nila ang dalawang lalaking may maningning na kasuotan. Dahil sa matinding takot, yumuko sila at hindi makatingin sa mga ito. Tinanong sila ng mga lalaki, bakit ninyo hinahanap ang buhay sa lugar ng mga patay? Wala na siya dito. Siya ay muling nabuhay. Yes, ang haba. So, hihimay-himayin natin siya. So, for the first is sa madaling araw ng unang araw ng linggo. So, alam nyo ba, ang madaling araw sa unang araw ng linggo, ang salitang madaling araw sa Griego, madaling araw sa Griego ay orthros. Yes, napakagaling. Nangangahulugang ang pinakamadilim na bahagi bago sumikat ang araw. Oh. Alam nyo ba na sa mga Hudyo ay hindi sumusunod sa Gregorian calendar na ginagamit natin ngayon. So, sa kanila, ang unang araw ng linggo ay linggo mismo, hindi Lunes. So parang ang ganda nun, no? Parang gabi pa lang sa kanila, gabi pa lang sa atin, madaling araw na sa kanila. Sipag nila. Sipag nila, madaling araw pa lang, gising pa. Patulog pa lang, gano'n. Kasi sila nagtatrabaho na siguro, gano'n. Sipag nila. So, katulad ng gabi sa kanila, merong mga madidilim na bahagi tayo dito, sa buhay natin. So, minsan, ang pinakamadilim na yugto sa ng ating buhay ay palatandaan na may liwanag na paparating. Dahil katulad ng isang gabi, may sunrise sa papadating, di ba? Hindi naman permanente sa buhay natin yung dilim, hindi permanente yung gabi. Merong liwanag yun. So, huwag tayong matakot, di ba? Kaya naman, sa dilim ng pagsubok, may liwanag ng pagkabuhay. Kasi nandito si Jesus, nandyan tayo kasi may liwanag siya. Siya ang liwanag natin. Siya ang umaga natin. Diba? So, diba? Ang bilis ko. Because ang ganda ng discussion question. So, binibigyan ko kayo ng time para mas mahaba, diba? So, sa pangalawa naman, yes! Sa pangalawa naman, nakita nilang naipulong na ang batong nakatakip sa libingan. O, diba? Bato, tapos nakatakip sa libingan. Gano'n kaya kabigat yun, diba? Diba? So, alam niyo ba, ang salitang batong nakatakip sa Griego ay litos megas, na nangangahulugang isang napalangking bato. Hindi basta-basta na ililipat ng isang tao. Diba? Paano kaya yung alis para umalis din yung katawang patay na daw. Paano kaya maalis yun, diba? Tapos, alam niyo ba na ayon sa mga eksperto, ang timbang ng batong ito ay inatay ang nasa 1 o 2 tonelada. I love the reaction! Diba? Ang bigat na ito, paano maaalis yan, diba? Kaya ang galing talaga ng Panginoon. Kaya naman, sa buhay natin, huwag tayo masyadong negative.
huwag tayo masyadong pessimistic sa buhay. Kasi, minsan, iniisip natin na may mga hadlang sa ating buhay, yung posible. Natin matagumpayan. Pero tandaan natin, kung kayang alisin ng Diyos ang isang batong ganito kalaki, kaya niyang alisin ang anumang hadlang sa ating buhay. Para tayo success, di ba? Kaya kailangan natin na magtiwala lang sa Kanya, di ba? Ganun lang talaga. Kasi, let's believe in Him. Kasi, kapag di tayo naniwala sa Kanya, sino kakampi natin, di ba? We are powerless without Him, di ba? Yes! So, kaya naman, walang batong di kayang igulong ng kapangyarihan ng Diyos. Ano siya ka-powerful? Kahit gaano mabigat yan. Kaya niyang alisin, di ba? Amen. Yes. So, sa pangatlo naman, di ba, ang bilis, last na to, wala roon ang katawan ng Panginoong Jesus. Nasaan? Very mean. So, alam niyo ba na sa Greek word, ang salitang wala roon ay, o di ba, ang hirap? Yuta, and to Yuta. Nakakasyaga, hindi siya nandito. Di ba? Sinasabi na hindi siya nandito, pero hirapan pa ako. So, gano'n. So, alam niyo ba na wala ni isang dokumento sa kasaysayan kahit mula sa kalaban ng Kristyanismo ang nagsasabing may katawan ni Jesus pagkatapos ang kanyang kamatayan. Nakita ang katawan ni Jesus pagkatapos ang kanyang kamatayan. O, di ba? Walang nagsasabi. Sobrang mysterious niya, pero ang galing din niya, di ba? Parang, parang magic, di ba? Kasi, magic, mystery, pero cleanness, so walang kakaiba. Kasi si God yun. Yes, Jesus na yun! Diba? Kaya, ganun talaga. So, kapag feeling natin wala doon. Kapag nararamdaman mong parang wala na ang Diyos sa buhay mo, tandaan mo, baka wala ka lang sa tamang lugar para matagpuan siya. Diba? Kuntit naligaw ka lang. Diba? Hinahanap mo yung kaguyong pero nasa habili ka. Mali yun. Diba? Mali yun. Kaya nga, dapat, kapag hinahanap mo ang Diyos, siguraduhin mo, nasa tamang lugar lang. Hinahanap mo sa balikan mo pala. Kaya nga yun, ang tunay na pananampalataya ay hindi naghahanap sa patay, kundi sa buhay. Dahil buhay si Jesus, diba? God is alive. Yes, that's nice. Oh, diba? Ang bilis. Not all of that. Accomplish it. Yes. So, Jesus is alive, buhay si Jesus. At dahil siya ay buhay, may pag-asa pa tayo sa tagumpay at may buhay tayong walang hanggan. So, sabihin lang nun, huwag tayong panghinaan ng loob. Kung nasa darkest phase tayo ng buhay natin, huwag kayong matatakot kasi light is coming, di ba? Your star will shine too, di ba? Kasama, nandun na siya di ba? Yung torch natin nandun na. Magiging light na yun sa puso natin, di ba? Like mirror. Yes, like mirror. Ngayon kasi ako buwan mo na lang. Diba? Yung liwanag ng buwan sa madilim na gabi, bibigay daan para makamta natin yung success. So, di ba? Ang bilis! Congrats guys, ang bilis natin. So, discussion points na. Yes. Congrats, Regine.